walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksi, seguridad para sa pagbisita ni dating US President Bill Clinton bukas. Nakalatag na. Grupong PITA, may pa-welcome daw kay Clinton? Exclusive. Banggaan ng kotseng hindi tumigil sa stoplight at ang isa pang kotse sa Makati. Kuhang-kuha ng CCTV camera. Gadget na nilikha pangontra sa mga carnapper. Alamin. Mami Dionisio Pacquiao, planong manood sa ringside sa paniniwalang ito na ang huling laban ni Manny. At 46 days before Christmas, alamin ang ilang tips sa pagbabalot ng regalo para maging extra special ito ngayong Pasko. Plansyado na ang seguridad para sa pagdalaw ni dating US President Bill Clinton sa Pilipinas bukas. May espesyal na pagsalubong naman ng animal rights group na PITA kay Clinton na kamakailan lang ay naging vegetarian. At live mula sa Maynila, saksi si James Velasquez. James! Igan Vicky, kasado na nga ang paghahanda sa seguridad para sa pagdating dito bukas ni dating US President Bill Clinton. At sa gitna ng travel advisory ng Amerika at 5 pang bansa laban sa Pilipinas, ayon sa Malacanang ay vote of confidence daw para sa seguridad ng bansa ang pagdalaw dito ni Clinton. Taong 1994 nang unang bumisita si dating US President Bill Clinton sa Pilipinas at handa na raw ang Manila Hotel para muling mag-host sa kanya. Mahigit 1,000 business leaders at kawani ng gobyerno ang inaasahan ng Manila Hotel para dumalo sa special seminar ni Clinton tungkol sa globalisasyon. Kaya naman ngayong gabi pa lang, pinaigting na nila ang seguridad. Sa entrada ng hotel, mahigpit ang inspection ng mga bomb-sniffing dog at security personnel. Sa lobby naman, kailangan dumaan ng mga panauhin sa metal detector at sumailalim sa inspeksyon. Ang mga bagahe idadaan sa x-ray machine. Ayon sa Manila Hotel, nakipag-ugnayan na raw sila sa MPD at sa personal staff ni Clinton. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa kwartong katulad nito magpapahinga si dating US President Bill Clinton. Bagamat hindi siya inaasahan dito magpapalipas ang gabi, sinisigurado ng hotel management na lahat ng kailangan ng dating US President para makapag-relax at maging komportable ay makikita niya sa kwartong katulad nito. Apart from the convenience and high technology equipment or facilities, I would say, offering at most comfort and luxury, of course, we made sure na yung touch ng Filipiniana, that or the theme of classic Filipiniana in the presence or as can be noticed, visible dito sa room na to. Bagamat wala nakatakdang courtesy call si Clinton kay Pangulong Noynoy Aquino, natutuwa ang Malacanang sa pagdalaw ng dating Pangulo ng Amerika. I would assume that that would be a vote of confidence. The former president has a Secret Service detail still assigned to him who would object if there was a realistic and imminent terrorist threat. Igan Vicky, habang hinahanda nga yung mainit na pagsalubong para kay dating US President Clinton, kakaibang pagsalubong naman ang inahanda ng grupong PITA. Kilala yung grupong ito dahil sa kanilang mga kontrobersyal na protesta para sa animal rights at bukas na ng umaga ay dancing cow and chicken ang bubungad sa dating US President bilang pagpupugay ng grupo sa naging desisyon ni dating US President Clinton na maging isang vegetarian. Live mula sa Maynila, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Samantala, binigyan na ng ultimatum ng Department of Justice ang 2 pang suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams na sumuko na sa mga otoridad. Miyembro rin umano sila ng Alpha Phi Omega Fraternity, pero di tulad sa kaso ni Anthony Nepomuceno, tumanggi nang makipagtulungan ang apo. Saksi si Teresa Andrada. What I will do now is give them also an, relate to them an ultimatum. We know who they are. Ito ang mensaheng ipinarating ni Justice Secretary Laila De Lima sa 2 pang suspect sa pagsabog sa bar exams. Ayon sa kalihim, anumang araw mula ngayon, sasampahan na ng reklamo ng NBI ang 2 suspect bilang co-principal accused sa frustrated at attempted murder. Gaya ng primary suspect na si Anthony Nepomuceno, mga miyembro raw ng Alpha Phi Omega o APO fraternity ang 2 suspect ayon sa DOJ. Pero di tulad sa kaso ni Nepomuceno, tumanggi na raw na makipagtulungan ng APO sa NBI sa paghahanap ng 2 suspect.
Talagang hindi kami magko-cooperate because we are not the bomber. Sabihin niya kung sinong pangalan. Baka naman magaya na naman ito kay Nepomuceno, nagsasabi siya ng suspect. Nung ilabas namin, yun na nga ang suspect, tinuro na nga. Pero hindi lang pagresolba sa bar exam blast ang tinututukan ngayon ng NBI. Lumabas kasi sa kanilang investigasyon na konektado umano ang pagsabog sa De La Salle University sa pagsabog sa 2 pang universidad sa Metro Manila. Tulad ng nangyari sa La Consolacion College noong 2008 na nag-iwan ng 22 taong sugatan at nitong Marso lang sa Perpetual Health College sa Las Piñas kung saan 14 naman ang nasaktan. Sa dalawang insidenteng ito, walang nadakip na suspect ang mga otoridad pero hinala ng DOJ. The authors of these incidents, of these grenade throwing incidents, are connected. Ibig sabihin, taga-ako rin po. Yes. Pumalag naman ang Apo Fraternity sa panibagong pagkakasangkot ng kanilang grupo. It seems na nawala na yung objectivity ni Secretary De Lima, no? Kasi sila yung nag-iimbestiga and at then, siya rin yung magdi-decide if we have to be charged, ano? Salita siya ng salita na kami yung bomber, ano? Parang nag-ano na siya, i-nudge niya kami as guilty. Sabi ng Apo Fraternity, sa ngayon nakatutok daw sila sa sarili nilang investigasyon para matukoy ang mga tunay umanong responsable sa pagsabog. Teresa Andrada ang inyong saksi. Nasa Texas na si pambansang kamao Manny Pacquiao para sa huling bugso ng kanyang training bilang paghahanda sa laban nila ni Antonio Margarito sa linggo. Pinag-iisipan na rin ni Mami Junicia kung manunood siya sa ringside ng labang ipinagdarasal niyang huli na ni Manny. Mula sa Texas, saksi si Ruth Cabal. Maliwanag at maliwalas pa ang Dallas Cowboys Stadium. Wala pang anumang indikasyon ng mainit na bakbakang inaasahan dito sa November 14, araw sa Pilipinas. At kung pagbabasehan ng mismong mood ni pambansang kamao Manny Pacquiao, kahit siya, tila di kinakabahan sa napipintong sagupaan nila ng Tijuana Tornado. Di halatang pasado alas 10 na itong naghapunan, kasalo ang pamilya at Team Pacquiao. At dahil malalim na ang gabi, pinaalalahanan siya ni Coach Freddie Roach na maaga pa ang jogging niya bukas. Kasama sa Amerika si Mami Jonicia, pero ang kakaiba raw ngayon, posibleng sa kauna-unahang pagkakataon ay sa ringside niya panonoorin ng laban ni Pacquiao. Sa paniniwala at kagustuhan na rin itong ito na ang maging huling laban ng anak. Natuwa ako nang atras na si Wader na mayroon pa isa. Promise mang, last na lang to. Tulungan mo ako, suportahan mo ako, isa na lang. And kung, okay, kung ganyan ang desisyon nyo, isa na lang, support ako sa'yo. Maharap na ako sa laban mo sa ring. May iba pong nagsasabi, like yung mga ibang promoters, yung ibang kaya pa ng 2 or 3 pang laban. Sa kanila, kaya di man sila ang mabugbog. Muntik na ngang maudlot ang pagpunta ni Mami D sa Amerika nang makwestiyon sa NAIA ang malaking bulto ng facial cream na bitbit niya. Pero ayon kay Mami D, hindi raw sa kanya yon dahil di raw siya gumagamit ng anumang facial cream. Yung kapatid sa manager ko, yung ng doktora, siya ang napadala kay may ang yung misis ng kuya niya, may kapatid dito nag-order na mga So order lang siya, hindi po siya sa inyo. Hindi sa akin. Ang laman daw ng bag niya, makeup na halos puro local. At bukod sa passport, wallet at iba pang importanteng personal na bagay, hindi raw mawawala ang rosaryo. Pero pagdating naman sa uso, tila di nahuhuli si Mami D mula sa kanyang animal print na maleta, skinny jeans at boots. Buti nga nagbili kami ng boots kasi Ganda na pinili ko yung ganyan. Kasi kung hindi ako magbili ito, malamig dito. Mula rito sa Texas, ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.